Pilitan lamang pala itong si Evelyn dahil sa natuklasan ni Patricia na nangangailangan siya ng pera dahil sa patong-patong kanyang pagkakautang, at kung hindi siya susunod sa mga ipapagawa nitong si Patricia ay hindi lamang umano itong si Meredith ang paglalamayan, kung kaya't kahit labag sa kanyang kalooban, sinunod niya ang kagustuhan nitong si Patricia. Ngunit hindi niya sukat akalain na hindi pa pala sapat ang mga bagay na iyon dahil maging ang kanyang buhay ay kikitlin din itong si Bruhang Patricia. Mga time nga na nagmamakaawa itong si Ino para sabihin lamang ni Evelyn ang katotohanan ay hindi niya magawa. Kahit ilang beses na siya na halos bugbugin itong si Ino at niyaya na nga siya papunta sa pulis upang sabihin ang totoo na walang kasalanan si Lynette at maging siya pang malinis ang kanyang pangalan. Ngunit nawala mga oras dahil nung bigla na lamang dumating itong si Patricia kasama ang kanyang mga tauhan. Nang sa ganun, iutos sa mga tauhan niya ang kanyang mga plano at gustong gawin si Ino sa pagdating ni Patricia, kung kaya't namuuna sa kanyang isipan na maaaring si Patricia ang may kinalaman sa pagkamatay nitong si Meredith dahil malaki din ang galit nitong si Patricia, kung kaya't wala nang iba kung hindi siya at hindi ang kanyang ina. Si Patricia lang ang isa sa may malaking galit kay Meredith. At bakit niya gagawin ang mga bagay na iyon kung wala siyang pagtatakpan? Nagulat na lamang si Ino at pinagbugbog na nga siya ng tauhan nitong si Patricia, at nang makahiga na nga siya ay walang awa pa nga sinipa-sipa nitong si Patricia. Yun umano ang magiging kabayaran sa ginawa ni Ino doon nga kay Trixie. Ang pangyayaring iyon ay lumayas na itong si Patricia na para bang walang nangyari at inutos na nga sa kanyang tauhan ang mga susunod na gagawin. Sinabi nito na sila na umano ang bahala at alam na nila ang kanilang gagawin. Samantalang itong si Evelyn ay nagmamakaawa doon kay Patricia na pagkawalan siya dahil ginawa naman niya ang lahat. Sinunod niya ang utos ng kanyang among si Patricia. Subalit hindi pa pala sapat yun. Mas magiging safe kasi kung patay na nga itong si Evelyn at hindi na siya makapagsalita tungkol kay Patricia. Kaya naman hindi makapaniwala ang ina nitong si Ino kung saan nagpakamatay ang kanilang anak. Alam niya na wala siyang kasalanan. Gusto nga nito na linisin ang kanyang pangalan. Nagtago lamang siya dahil takot siya at alam niya na siya na nga ang pinagbibintangan. Ayaw niyang makulong. Nagpanik siya. Imposible ang sinasabi nito kung saan nakita nga ng mga pulis na nakabigti na nga si Ino at tinuturo pa ngayon itong si Ino na siyang pumatay. Gabi-gabi ay hindi mapakali ang ina ni Ino. Lagi niyang naalala ang kanyang anak at hanggang ngayon hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala ni Ino. Sinabihan ni Lorena ang kanyang asawa na ito nga si Attorney Constantino na ngayong wala na nga itong si Ino ay gagawin niya ang lahat dahil yun na lang ang way para maging close sila ng kanyang anak kahit wala na ito. Kailangan nilang gumawa ng paraan. Kailangan nilang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nitong si Ino. Hindi basta lilimutin na lang ang lahat. Lorena na hindi matatahimik ang kaluluwa ni Ino hanggat hindi lalabas ang katotohanan kung sino nga ba ang totoong pumatay maging sa kanyang buhay. Gusto niya ng katarungan alang-alang sa kanyang nag-iisang anak. Hindi siya papayag na malayang mamumuhay ang tunay na kriminal. Samantalang ang kanyang anak ay naparusahan sa tiyak na kamatayan na wala naman siyang ginawang kasalanan. Banda, si Patricia ay sadyang ginalingan ang kanyang pagpapanggap. Walang kumalimala itong si Ramir na nahulog na nga siya sa patibong nitong si Patricia. Ginamit pa ang kanyang anak na si Lynette. Ngunit ang lahat pala ay palabas lamang. Ginawa lamang niya yun. Nang sa ganon, masigurado niya na balikan siya nitong si Ramir. Alam niya kasi na wala ng ibang paraan kundi ang gamitin nga ang kahinaan nitong si Ramir. Ito ngang si Lynette kung saan hanggat hindi siya magbabago at hindi niya kayang tanggapin ang kanyang anak sa labas na si Lynette ay hindi siya babalik ng bahay. Kaya naman napilitan siyang magpanggap. Ngunit ang totoo, hindi niya talaga kahit kailan matatanggap ang anak sa labas nitong si Ramir. Sinabi niya pa sa puntod nga nitong si Meredith na darating din ang araw kapag natuluyan niyang nabilog at nakuha ang tiwala ni Ramir at nitong si Lynette ay isusunod na rin niya ang anak nga nitong si Meredith na si Lynette. Guys, pakabangan natin kung hanggang saan ang pagpapanggap ni Patricia.
Hindi kaya siya mabibisto ng mga taong nakapaligid, especially nga itong si Lilet. Matapos magulantang siya isang gabi ay naroon ito sa kanyang kwarto at may hawak pa na unan. Ano ang kanyang motibo? Nakakapagtaka.